So, good morning po. Good morning. Good morning. Have a blessed morning po sa ating lahat. So, pinagpala po tayo lahat na narito. Amen po ba? Amen. Pinagpala tayo dahil in spite and despite sa mga ilang araw na magulan, ay nandito tayo ngayon upang magpuri at magpasalamat sa Lord. Medyo na-miss natin yung isa't isa, no? Talaga masaya. Bigyan niyo ako ng pinakamatamis na ngiti ang inyong mga katabi. Yan, tingnan mo ako may nakikinig. Hinitian niyo ba yung inyong katabi? Hinitian nga po natin ang ating mga katabi. Yan, di ba? Nang makita naman natin na meron pala tayong katabi. Diba? So, you're so blessed at saka lahat po tayo ay magaganda at pogi. Diba? So, kung tayo po, ngayong umaga, may tanong ako sa inyo, no? Kung tayo po ay sasali sa isang takbuhan, sa isang marathon, ano po yung ginagawa natin bago tayo sumali sa isang marathon? Diba tayo ay magde-training, paghahandaan natin yung laban na yun. Pero paano po kung sa oras ng laban na yun, syempre ang goal natin, hindi man lang tayo manalo. Kahit hindi tayo manalo, basta makapunta tayo sa finish line. Malaking achievement na natin yun. Pero paano kung sa kalagitnaan ng laban ay umulan na umulan, katulad ng nakaraang araw. Umulan na umulan, syempre, hindi lamang po basa ang daan, kundi yung mga tao, hindi lamang yung contestant, baka maaaring mga nanonood ay magkagulo. Siyempre, madali pong huminto para sa atin. Kasi yun po naman talaga ang pinakamadaling gawin. Madaling huminto at lumaya sa iba nang humihinto din at humanap ng masisilungan para hindi tayo mabasa. Pero finishing requires something else. It requires an unstoppable conviction. Di po ba? Ngayong araw, bilang pang-apat na week natin, yung Unstoppable series, titignan pa rin po natin, yan, Unstoppable Living the Vision of God. So, dahil napapanahon po, amen po ba? Napapanahon ngayon. Talaga, napapanahon po ang ating pinag-uusapan. So, ngayong araw, bilang pang-apat na week, titignan pa rin po natin ang buhay ng isang tao na katulad natin, Kaya po ito maganda Maganda kasi lagi natin sinasabi ang example natin laging si Jesus Kaya sasabihin, si Jesus kasi yan kaya nagagawa niya. Pero ngayon po, ang example natin ng mga nakaraang libro ay si Pablo. So makikita natin kung paano siya, di ba? Kung paano ang buhay ng isang taong tumangging huminto. No? So church, sabi ko mga kapatid, maraming ibibigay na roadblocks sa buhay natin. Di ba? Pero kung committed tayo sa gospel, nothing in this world can stop the mission of God has placed in your hand. So lahat po tayo ay manalangin. So, samahan niyo po ako sa isa munang panalangin. So, hallelujah Jesus, hallelujah Father God, Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon ng focus ngayong umagang ito sa iyo lamang, Panginoon. Ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga dila, Panginoon, ay sa iyo lamang namin ituon sa mga oras na ito. Hallelujah, Jesus. Gabayan mo po ang bawat isa, Panginoon, na matuto na makinig intentively sa iyong mga salita, O Lord God. At balutin mo po kami ng iyong mga kapangyarihang dugo na anumang gawa ng kaaway, Panginoon, ay hindi manalo, maghari sa bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. Panginoon, ikaw po ang manguna at siyang mag-place ng mga salitang ito sa aming mga puso, Panginoon. Gamitin mo po ako, Panginoon, na maghayag ng iyong mga salita, Panginoon, na matutunan namin lahat, Panginoon, yung nais mo na ipagawa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. So, good morning po ulit. Good morning. Diyan ba? Yeah, good morning. So, parang medyo, parang iba yung ambience.
Parang medyo nakakaantok, no? Pero lahat tayo, naniniwala ako na lahat tayo ay may mission field. So, sabihin mo sa katabi mo, may mission field ka. And yourself. Yourself. Ayan, pinadala ka ng Lord. Kaya tayo nandito lahat ngayon. Yan, madami tayo, no? So lahat po tayo na nandito ngayon ay may mission field. So noong unang week, sinabi nga po, noong unang week natin, so hindi ko pala ako. Balik mo na nga ito na. Ikaw na nga lang, nanginginig kasi yung kamay ko. Ikaw pa na po. Sorry po, hindi ko na talaga kaya. Yan, so, sa unang week, maintindihan natin na yung life ni journey ng life ni Pablo. Di ba kilala naman natin si Pablo? Si Saul, na naging Pablo, at nung nagkaroon na siya ng faith sa Lord, nag-continue siya sa evangelism. Yun po yung kinuwento sa atin ni Pastora. Nag-history po tayo nung week 1, di ba? Pinaalala at pinakita dito kung paano nanindigan si Pablo sa mga maraming kultura. Noong panahon na po noon, iba't ibang kultura na ang mga tao. Lalo na po ngayon. Amen po ba? Sabi naglalabasan ngayon, misleading, di ba? May i-quote sa Bible, pero hindi mo alam na may mislead ka na pala. May mga ibang kultura na ibinibigay sa atin ang mundo. So napakadami na pong kultura, pero makikita natin diyan si Pablo na nag-stand firm. And then week 2, faith in the ordinary. Sino po nag-message? Ay, si Kuya Elder Nilo po, di ba? Ang sabi niya, and sabi po niya, faith in the ordinary. So may mga ginagamit na ordinaryong tao. So katulad ko po, ako ay isang ordinaryong tao at katulad po natin lahat, ordinaryong tao si Pablo at yung kasama niya sa negosyo, sa trabaho ay ginamit ng Panginoon, di ba? Para hindi ma-stop yung mission, si Priscilla and Aquila. So week 3, which is si Kuya Ed naman po ang nag-message sa atin na the gospel changes lives. Pinakita dito kung paano nga ba ang gospel ay nakakapagbago ng pamumuhay natin at ng buhay mo. Amen po? So alam naman natin dito kung anong gospel. Sino hindi pa nakakalam ng gospel? Na ipaliwanag po at paulit-ulit na natin sinasabi po yan. So, baka kung meron pa kasing hindi nakakaalam kung ano nga ba yung gospel. Kaya po pala, nai-stop yung mission kasi nakakalimutan po ano yung gospel. Ano po? Yung good news. So, yun po yung makikita natin na si Pablo nung last week, nung nakaraang linggo, na si Pablo ay totally na-transform. So, marami po sa atin na tumatanggap lamang, pero hindi po na-transform talaga ako. Bumabalik at bumabalik po rin sa dati. So, ngayon po week na to, yan, sa fourth week na tayo, at ito po ay nandito na tayo sa fourth week, which ang title natin is A Life Committed to the Gospel. Makikita po nyo yan sa Acts 20, 1 to 13, 1. 38. 1 to 38 po. 1 to 38. 1 to 38 po ang chapter ng Acts. So, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Acts 21 to 38. So, ang ating main goal, to equip believers to faithfully proclaim the gospel, stand firm in truth, and follow God's calling no matter the opposition or circumstances. So, ito naman po ang challenge sa bawat isa sa atin. Speak and serve in such a way that the gospel of Jesus Christ reaches others. So, napapanahon talaga, di ba? Sobrang napapanahon po na kailangan talaga natin na sumunod sa Lord. So, introduction. Para maunawaan po natin, siyempre, kailangan meron tayong background check. Para maunawaan natin ng Acts 20, tutulungan po natin na kailangan natin balikan yung Acts 19. Bakit nga po ba sa Acts 19 po, kung mababasa natin last week, na binabasa sa atin,
ay nagkaroon ng gulo sa Efeso. Bakit nga ba nagkaroon ng riot sa Efeso? Di po ba? Kasi po, meron pong isang tao na nagngangalang Demetrius na isang silversmith. So, ang hanap buhay po niya ay gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. So, dahil si Pablo ay kumitat ang buhay niya sa pag-ebanghelyo, marami po ang tumanggap kay Kristo. So, syempre, ang naging dahilan po ng pagka-galit Demetrius, kinausap niya ang lahat ng mga kapwa niya negosyante na gumagawa ng Diyos-Diyosan upang magsagawa ng isang massive riot. So, di ba, mapapansin natin sa panahon natin ngayon, marami ding mga rally tayong makikita. Maraming tao po talaga. Pero minsan hindi natin alam, ano ba yung dahilan? Ano ba yung motibo ng rally nila? Para magkagulo lang? Pero dito po sa Efeso, ang motibo nila ay para guluhin ang mga mananampalataya at para guluhin si Pablo at ang mga kasama niya na huwag magpatuloy. Tubo ba? Sa pagsasabi o pag-spread ng good news. So, dalawa lang naman po ang nakita natin dahilan ng riot. Ano po? Diyos-Diyosan at ano po? Pera. Di po ba? Kasi dahil nawala sila ng mga parokyano, wala nang bumibili ng mga Diyos-Diyosan nila. So, kaya nag-rally sila sa panahon natin ngayon, rally ang tawag doon, pero sa kanila po talaga ay gulo. Ginulo po talaga nila. Pero kasi nga nagbago yung buhay at kultura ng mga nakarinig sa salita ng Diyos. Pero sa Acts 20, dito na po tayo papasok. Ano po? Sa Acts 20. Pag binuksan natin yung first chapter, makikita natin ang ginawa ni Pablo. So, ano nga ba ang ginawa ni Pablo? So, ang ginawa ni Pablo, hindi siya natakot. Tayo po, no? Siguro kung tayo yun si Pablo, ikaw ang dahilan ng gulo, ano nang gagawin mo? Ay, magtatago na lang ako. Mag-iiba na lang ako ng lugar kasi baka sigurin ako, no? Kawawa naman ako kapag napatay ako. Pero sabi nga dyan, ang ginawa ni Pablo, sa unang verse, makikita natin, nung humupa na yung gulo, pinatawag ni Pablo ang kanyang mga disciple, mga mananampalataya, in-encourage niya sila, at bago siya umalis, sinigurado niyang matatag ang pananampalataya nila. So, di ba, no? Hindi niya pinabayaan yung mga na-evangelize niya. Yung mga tumanggap kay Kristo. Hindi niya hinayaan na, ay, magulo na dito, aalis na ako, pupunta na lang ako sa Amerika. Wow, talaga ba? Pumunta na ako sa Amerika, magulo na sa Pilipinas eh. Di ba? Sobrang gulo ng politika. Naiinis na ako sa gobyerno, di ba? Mga ganung bagay. Pero, kahit saan man po tayo dalhin, dapat po yung alam natin kung ano yung vision natin. Na sinigurado ni Pablo. So, grabe yung grabe yung tao na yun, no? Nung umalis siya, sinigurado niya na matatag yung pananampalataya nila. Muntik na siyang mapatay ng mga grupo ng mga tao na yun. Pero una pa rin niyang isipin yung pagpapalakas ng loob ng iba. So, ganyan po ang buhay ng committed sa gospel. Hindi natitinag sa kahit anong gulo. Amen? Amen, di ba? So, makikita niyo po yung strategy ng enemy. Mapapansin niyo po, alam na natin yung strategy ng enemy eh. Alam na natin yung strategy ni Satan, pero bakit nahuhook pa rin tayo doon, ano? Yung kaaway kasi, gagawa at gagawa yan ng gulo sa buhay mo. Lalo na kung nanampalataya at nakakilala ka na sa Lord. Minsan nga, sinasabi sa yung mga pagkatas mag-retreat, di ba? Bakit gano'n? Pagkatapos namin mag-retreat, saka parang ang gumulo yung sitwasyon ko. Pero hindi natin alam, inaayos na pala ng Lord yung mga buhay natin, di ba? So, pwede yung mga riot na yan sa buhay natin, yung financial crisis, breakdown sa pamilya, o matinding pag-uusig sa workplace, sa pamilya mismo, or sa eskwelahan, basta sa lahat ng pinupuntahan natin, no? Pero ito, tandaan po natin, hindi ginagawa at inaalaw ng Lord para saktan tayo, kundi hindi rin po ito ginagawa para tumigil ka na sa takbuhin mo. Titigil na ako kasi dami ng riot, dami ng gulo sa buhay ko. Di ba usually ganun tayo? Hindi po muna ako magsisimba.
Ay, hindi mo na po ako attend ng discipleship. Ay, hindi po muna ako makipag-prayer gathering. Bakit? Magulo po kasi yung isip ko ngayon eh. Magulo po yung buhay ko. Magulo po yung marami pong gulo. So, di ba? Bakit ganon? Kung kailan magulo ka, saka ka lumalayo sa Lord. Di po ba? Amen? Amen ba? So, dapat po, lalo tayong lumapit sa Lord. So, hindi natakot si Pablo. He gathered the church and encouraged them. So, tayo pong lahat ngayon, may panawagan para sa ating lahat. Dahil tayo isang community. Amen. Dahil tayo isang faith community at kabilang tayo sa church, meron po tayong mga actions na dapat gawin. So, nakita natin, nabalitaan niyo po ba yung sa Zamboanga, di ba? So, maraming panawagan. Bakit nagkaganon ang batang yun? Anong nangyari? Anong kailangan ng eskwelahan? Imbis na ituro natin ang sisi sa kung kani-kanino man, bakit kaya naisip pa natin na baka tayo ang solusyon? Amen? Amen po ba? Solusyon po tayong lahat. Diba? Sabi po ang panawagan sa social media, ipakilala si Jesus sa lahat. Pero sino lang po ba magpapakilala? Mga pastor lang po ba? Tayo po na nakaupo din dyan, kailangan natin ipakilala si Kristo sa lahat ng tao. No? So, sa Acts 21 to 16, makikita natin dyan sa 16 na verse, na pumunta si Pablo sa mga elders, ipinakita na dyan sa talatang dyan, kung paano gumagalaw ang isang komunidad ng pananampalataya sa gitna ng krisis. So, meron silang 4 na direksyon na ginawa, yung church. So, hindi po nag-iisa si Pablo. Tayo po magkakasamang lahat. Hindi po mag-iisa si Pastor at si Pastor Arvin na i-share ang gospel. Tayo pong lahat ay kikitos. So, makikita natin dyan sa verse 1 to 16 kung paano kumilos ang mananampalataya ang grupo ng simbahan. So, action number 1, be a safe haven for the broken. O sabi po, ang church po ay maging ligtas na lugar para sa mga sugatan. Verse 1 and 2. So, safe haven for the broken. Dumaan si Pablo sa Macedonia at binigyan niya sila ng matinding encouragement. So, ito po mga kapatid. Ang local church, tayo po na church, ay hindi dapat nagiging dagdag stress at pressure sa buhay natin. Ano po? So, pag may lumapit po sa ating kapatid natin na may mabigat na pinagdadaanan, ano po dapat natin gawin? At kung lalo na kung nag-confess sila, di ba? Ano ba dapat natin gawin? Dapat po tayo ay safe place nila. Dapat po, di ba po, kasi usually, kaya po tayong lahat nandito, alam ko po na lahat tayo ay may spiritual karamdaman. So, lahat po tayo ay mayroong brokenness. Lahat po tayo ay may burden, di ba? So, paglabas pa lang natin ang pintuan ng bahay natin, ng opisina natin, di ba? Or kung saan man tayo nanggaling, minsan sugatan po tayo, minsan magulo yung isip natin, at minsan magulo talaga. Ikaw na mismo magulo kayo sa sarili mo, at hindi mo na maintindihan. Pero dapat po, pagpasok natin sa pintuan na yan, dapat po sa ating magkakapatid, nagmumula ang lakas, di ba? Na nagsasabing, kapatid, huwag kang bibitaw. So sabi mo nga sa kapatid mo, huwag kang bibitaw. Yan, sa katabi mo, sabi mo, huwag kang bibitaw. Yan, kasama mo kami. Kasama natin ang Diyos, di ba? Amen. Letter B, destroying spiritual isolation. So, sa verse 3, habang sasakay si Paul sa barko patungo Syria, nalaman niya may masamang balak ang mga Hudyo laban sa kanya. Anong ginawa niya? So dito makikita natin na nalaman ni Pablo na may banta sa buhay niya. Pero ang ginawa niya ay hindi siya nag-iisa. Sa verse 4 to 5, makikita natin diyan na binanggit ang mga pangalan na mahihirap din banggitin. Hindi ko alam kung tama rin ang bigkas ko. Si Sopater, Aristarchus, Secundus, Gaius, Timothy, Tychicus, and Trophimus. Ayan, kayo na lang po magbasa. So, kung yan ay ipapangalan natin sa mga anak natin, no? Baka mayroong mga teacher. Hindi ko alam kung tama yun. Iyan ang mga kasama ni Pablo.
So tayo po, magkakasama tayong lahat dito, di ba? Kasi dahil grabe po yung spiritual warfare natin. Sa labas pa lang, ang grabe na. At kung nag-iisa kang lumalaban sa tukso, sa depresyon, o sa mabigat na pasanin, madali kang mapapabagsak ng kaaway. Ito po yung tatandaan natin. Pag mag-isa po tayo, madali tayo mapapabagsak ng kaaway. So, system of protection ng Diyos, naniniwala po ba kayo na ang church, yan, yung mga katabi nyo, pakitignan nyo nga yung mga katabi nyo. Sila po ang inyong system of protection na pinadala ng Lord. Amen! Palakpakan naman natin ang Lord. Kasi meron tayong system of protection, di ba? Di ba na sinasabi na mapabilang ka sa isang matapat na church. Di ba? Mapabilang ka sa isang big group, life group, di ba? Kasi ito po yung tatandaan natin. Ayan, pakibasa, ang Kristiyanong nag-iisa ay madaling target ng Diablo. Do not run this race alone. So, ayan po. Lalaksan daw, amen. Pag gano'n tayo ba? Thank you, Pastor. Ayan. Di ba? Lalaksan na amen. Pagka gano'n. So, letter C, the absolute priority of word and fellowship. Sa Troas po, nagtipon ng mga disipulo sa unang araw ng linggo para mag-break ng tinapay or katulad ng ginagawa natin, yung Lord's Supper. At dahil alis na si Pablo, kinaumagahan, nangaral siya at pinahaba ang kanyang preaching hanggang hating gabi. So ito, may mahaba po pala itong preaching. So kaya pasensya na kayo kung mahaba ako ngayon Kasi meron po talagang mahabang mag-preaching. So, sabi nga po dyan, si Pablo, mahaba yung preaching niya ng mga panahon na yun. Pero nakita natin, makikita niyo po yung mga mananampalataya sa Troas. Sobrang nagutuman nila sa salita ng Diyos. Tayo po ba? Ano yung pinagpuyatan natin itong mga nagraang araw? Nagpuyat ba tayo dahil meron tayong baby na pinadidede, gano'n, di ba? Pag hanggang madaling araw, gising sila. Or meron tayong project na tinatapos sa school or sa mga trabaho natin. O ito, masaklap. Pinagpuyatan natin yung social media, entertainment. Pero meron po bang nagpuyat para mag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Siguro kami po, no? Nagpuyat kami, no? Kasi ang tagal namin pinagkakataan to. So, yung mga ganun po, dapat po sana nagpupuyat din tayo, no? Para sa Lord. Sa gawain ng Lord. So, meron po ba nakapagpuyat na dito para sa gawain ng Lord? Minsan nga 30 minutes pa lang. Parang naiinip na, no? Tagal naman yung preaching ni Ate Maribik. Nasa introduction pa lang ngayon. 30 minutes na. Kakainis naman. Diba? So, pero dito po, makikita natin yung kagutuman ng church ng Troas, no? Na handa silang magpuyat, handa silang maglaan ng oras para lang makinig ng doktrina at magkaisa sa pag-alala sa Diyos. Ano po? Sa panahon ngayon na ang uso, puro instant na, no? Mabilis ang sermon, no? Gusto ng tao talaga ngayon, mabilis na lang yung sermon, tapos konta lang ng pot, tapos mabilis, kasi parang reels na lang Di ba? Gusto natin parang reels na lang. So, hindi na natin alam yung mga doktrina talaga natin. So, kaya dapat po talaga nakikinig tayong mabuti. Ito po ang hamon sa atin ng tekstong ito. Prioritize sound doctrine over modern convenience and entertainment. So, kapag hindi ka na na-entertain sa nagsisermon, hindi na ako makikinig. Kakainis naman kasi yung preacher, kakainis naman si Ate Maribik, nakakaantok mag-sermon. Di ba? So, hindi na tayo makikinig. Pero tandaan niyo po, hindi po kami dapat yung tinitingnan niyo, no po? Hindi po dapat yung nandito sa pulpit ang tinitingnan niyo. Ang tingnan po natin ay pakinggan yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? Ngayong week na to kasi, ngayong linggo na to, meron siyang nais sabihin sa atin. So, nakikita ba natin yung matinding gutom natin, no? Para sa salita ng Diyos? Handa tayong magpuyat, handang maglaan ng oras, di ba? So, asan ako? Handa silang maglaan ng oras para makinig. The other day, spiritually drowsy believers. So, kailangan ko po kasing ipakita sa inyo to. Napakaganda kasi. Pag nilet go ko, sayang.
So, hayaan nyo na lang po, napakinggan nyo na lang. Medyo mahaba lang po talaga ako ng konti ngayon. So, nakikita natin dito yung spiritually drowsy believers. Meron ba tayo ngayon yan? Yung si Eutychus reality. So, kilala niyo si Eutychus? So, yan, mababasa po natin si Eutychus dyan sa Acts 20, 9-12. Dito na papasok ang tanyag na kwento ng binatang si Eutychus. Kukwento na ako. So, si Eutychus, parang dito po, parang dito sa atin ngayon, may sermon. Ang tagal mag-sermon ni Pablo. At merong isang miyembro na nagagalang Eutychus ang nakaupo sa malapit sa bintana. At dahil napakahaba ng sermon ni Paul, dinalaw siya na, syempre pag mahaba nakakantok, no? Kaya galaw-galaw kayo dyan, baka may natutulog na. So, inantok siya. So, syempre, pag nakatulog tayo at mahimbing, ano ba nangyayari? Nahuhulog. Nahuhulog po. Ano po? So, sabi nga yan, nahuhulog siya. Nahulog siya sa ikatlong palapag. So, ayan, palapakan natin ang Lord at walang third floor sa atin. Di ba? Palapakan naman ang Lord. Pero, God's will, tataas tayo na. Pero, huwag tayong uupo sa bintana. Baka tayong malaglag habang nagsisermon. Tingnan niya po natin yung ating katabi, baka tulog na. Ay, mukha naman wala naman makikita ang tulog. Amen, praise God, walang tulog ngayon. So, walang Eutychus ngayon. Pero minsan po talaga may Eutychus. Kasi alam ko naman na minsan may mga maintenance po talaga tayo iniinom na nakakaantok. Ano po? Pero sa panahon na to, si Eutychus ay nakatulog. At nahulog mula sa ipit ng palapag at siya ay, sinabi nga nila na patay na siya. So makikita natin dito na, makikita na, syempre third floor, ang tendency, mawalan ka sa ng malay. Diba? Kung magilid ka nga lang parang mawalan ka na ng malay, kung nautog ka, diba? So, tingnan po natin yung puso ni Pablo dito. Sa mga sunod na verse, makikita natin sa verse 10 na sa verse 10, makikita natin dyan na sinabi ni Pablo, nanaog si Pablo at niyakap ang binata, sinabi niya, huwag kayong mabahala, buhay siya. So makikita natin yung puso ni Pablo. Siyempre, pag mayroong may konting nga lang dito na madulas, ay, di ba, magkakagulo na tayo. At yung focus natin, nandun na lang sa batang nahulog. So ganun din po, no, makikita natin yung puso ni Pablo na bumaba siya, niyakap at sinabi niya, huwag kayong matakot, buhay pa siya. So, binuhay ng Lord sa pamamagitan ni Pablo si Eutychus. Doon pa lang may milagro ng pinakita sa atin ng Lord. Ano po? Ano po ang matututunan natin doon? Na ang gospel ay hindi dapat tinutulugan. Amen? Amen! Ang gospel po hindi dapat, saan nyo daw yung magano'n? Ang gospel hindi dapat tinutulugan. Ang commitment kay Lord ay hindi pwedeng nandoon ka sa edge lagi lalagay. Laging nandoon sa window seat. Dapat nasa loob, gising at alerto. So, ang tanong, gising po ba tayo sa mission ng Lord sa atin? Amen! Well, amen. Punta dito. Yun, nakinig po dito. Parang medyo malakas nandito ang konti. Yan. So, nag-amen kayo ang Diyos ang kausap nyo dyan. Ngayon, di ba? Eutychus mode ka ngayon. Baka naman Eutychus mode ka ngayon. Pero pansinin natin yung ginawa ni Pablo pagkatapos noon. Makikita natin, pagkatapos noon, verse 11, hindi niya kinansela ang service. Di ba? Hindi sila natulog. Hindi na, sige, tapusin na natin itong sermon na to kasi may nalaglag na may napahamak na, may nakatulog na. So ito pa nga po pala sinasabi na talagang totoo. May sermon na nakakapatay. Literally. So talagang may siya. Pero nagising siya. Binuhay siya ng Lord sa pamamagitan ni Pablo. At dito makikita natin na pagkatapos nun, hindi natigil yung service nila. Bumalik dire-diretso. Nagpatuloy sila. Umakyat ulit si Pablo at nagsimula muli. Diba? Nagpatuloy sa pagtuturo hanggang sa
mag-umaga. So, imagine niyo umaga, hanggang umaga sila, gabi hanggang umaga. Eh tayo nga lang 2 hours naaantok na yun, naiinip na. So, sobrang tindi ng commitment. Hindi lamang po yung commitment ni Pablo, kundi makikita natin yung commitment ng mga taga-Troas. Ano po? So, tayo pong taga-Pison ka. Ganun ba? Wala si Pablo. Amen! Amen naman! Di ba? Naniniwala naman po. At nakikita ko, wala naman pong inaantok sa kayo. So, ito po ang sinasabi lang sa atin dyan. Stay awake for Christ. Evangelism requires alertness. Huwag maging Eutychus. So, sabi nga dyan. Yan, stay awake for Christ. Evangelism requires alertness, huwag maging Eutychus. So, sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging Eutychus. Yan, maging Pablo ka. Yan, very good. So, kasi po, maraming mga kapatid sa pananampalataya ngayon na katulad ni Eutychus, spiritually drowsy. Ano po, yung spiritually drowsy, napapagod na sa bigat ng buhay. Nadismaya na sa mga nangyayari sa paligid, sa gobyerno, o kaya naman talagang nabubor na lang sa faith na meron siya. Kaya unti-unti na po, hindi natin namamalayan, unti-unti na tayong lumalapit sa window ng mundo at hindi na natin namamalayan na gugulo na tayo at napapahama. So, kapag may kapatid po tayong nadadapa, ito po naman lang ang sinasabi yan, kapag may kapatid tayong nadapa, lumayo sa Panginoon. Ang tawag sa atin, bilang church, bilang iglesia, ano po, hindi pagchismisan sila. Uy, si kapatid na gano'n, nawawala. Kasi bakit? Kasi may bago siyang jowa. Diba? Ganon? Hindi ba chismisan pa natin no? Pero hindi pala yun. O kaya, huhusgahan na natin. Diba? Sabihan mo, kasalanan kasi niya yan Kaya siya nahulog doon sa ano. Kasalanan niya kasi natulog siya. Pwede ba yun sabihin natin sa kapatid natin? Di ba hindi? So, huwag natin tularan yun. Tularan natin si Pablo na bumaba kung nasaan sila, yakapin sila ng pagmamahal ni Kristo at ipanalangin ang kanilang spiritual na panunubali. Yun po yung dapat natin gawin. Ano? At yun po yung challenge sa atin ngayon. So, meron po dito, ayan, ngayon po tayo papasok, pero mabilis na rin po. Sa Acts 20-17, mula sa Miletus, pinatawag ni Pablo ang mga elders ng Ephesus. So, pinatawag niya ito at dito makikita ang kanyang farewell address. Kasi aalis na po, ang journey kasi ni Pablo, hindi naman po siya nananatili sa isang lugar. Siya ay, ang journey niya ay humahayo po talaga siya sa iba't ibang lugar. So, yun po yung pagmimisyon. Kaya kung meron na kayong idea ng mission, ganun po ang ginagawa ni Pablo. So, ang kanyang huling nabilin, naglalaman ng tatlong matitinding katotohanan kung paano mamuhay ng isang buhay na nakatalaga sa misyon ng Diyos. So, ito na po. 3 core manifestations of life committed to the gospel. So, na po natin papasok at makikita kung paano hinabilin ni Pablo, kung paano tayo mamuhay ng isang nakatalaga sa misyon ng Diyos. So, number 1. So, yan po yung dahil number 1, evangelism requires courage to proclaim Christ. Sa Acts 20:17-21 po iyan. Sabi po ni Pablo sa verse 20, I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public from house to house. So, ang salitang Griego po na ginamit dyan ay shrink back. So, ibig sabihin daw po niya sa Griego ay hypostelo. Ito po ay isang military term na sinasabi na ginagamit ito ng isang sundalo na umaatras o nagtatago sa gitna ng labanan dahil sa matinding takot sa kalaban. So, sabi po ni Pablo, isa lang naman po ang ibig sabihin dyan ni Pablo, na hindi siya nagre-retreat, hindi siya nag-shrink back, hindi siya natakot, di ba? Nagbahay-bahay po siya. Ang sinabi niya dyan, nagturo ako sa inyo ng hayagan at sa bahay-bahay. So, makikita natin yung commitment ni Pablo. Ano po? So,
Ah, naranasan ko din naman po yung mag-vision nung ako ay high school hanggang college. No? Na kami po, every summer, may grupo po kami, ang Christ Terraces Mission, na kumpleto po yan. Mula preacher, song leader, kabataan, hanggang po sa amin. Na, paggabi po, bawat church po, tinatawag kami ng iba't ibang church, nakakarating kami ng provinces and dito sa city. Pero nakita ko po na medyo mahirap pang puntahan ng mga bahay-bahay ng mga mayayaman. Ano po, yung mga malalaki yung pintuan. Talagang hindi ka makakapasok. Pero, minsan po, papapasukin ka at ang makikipag-usap sa iyo ay mga kasambahay. Yan. So, madali po, hindi po mahirap din. Kasi, pag gabi, meron kaming street evangelism. Tapos pagdating ng araw, meron po kaming schedule na kailangan itong lugar na to masuyod namin hanggang 7 linggo. No? Tapos po yung mga tumatanggap tuwing gabi, pinupuntahan pa rin namin po. At pagkatapos, lahat po ng tumanggap na yun, i-endorse na namin doon sa church na nag-invite sa amin at sila na po ang magpapatuloy. So yung mission po na yun, na talagang walang uwian. Hindi ka po pwedeng umuwi. 7 days nandun ka, parang nasa ano talaga, yung pagkain mo, kung ano lang ay ibigay nila, at kung ano lang ang meron kayo, yun lang ang kakainin. At may oras ng tulog din. May oras ang gising. Diba? May oras ang paligo. Kailangan ready ka, kasi pag tinawag ka. Kaya sabi ko nga, bakit kailangan pa kami dito? Yung pala, malaki ang papel namin, kahit yung tagasunod lang kasi ako talaga ng pagka house to house. Kasi sasabihin nila, kasi pagka yung isa lang ang naglalakad, hindi pa papasukin kapag lalaki lang. Minsan, pag may kabataang kasama, papapasukin. Sabi ko nga, hindi, kaya ako nandito kasi maganda ako. Joke lang po. Kaya hindi ako pinadala dito kasi niya lang may maganda. Para papapasukin agad. Joke lang. Pero sabi ko nga, nung nandun ako, hindi pa ganun yung commitment ko eh. Yung commitment ko lang kasi sinusunod ko yung pastor ko eh. Tsaka sinusunod ko yung nanay ko. Sumama ko dyan sa mission. Tsaka napili ako kasi talaga. Kasi bawat church na pupunta nila, pumipili sila ng isang tao, 2 tao, na makikita nila na may potential o makikita nila yung heart. So, yun. Sabi ko ako pinili. Gusto lang talaga maganda. Ako lang siguro may maganda sa church namin. Pero hindi po. Joke lang po. So, yun. Makikita natin doon na kahit ganun pa man, yung commitment po talaga ay iba po. So, ang daling mahiya o matakot sa workplace natin, sa eskwelahan natin, sa pinagtatrabahuan natin, at minsan po sa pamilya natin. Ano? Nakakahiyang ipangaral ang Lord. Makakahiyang i-share yung faith na meron ka. Kasi natatakot tayong malabel na, masyado ka naman kasing religyoso. Sa akin po talaga, may mga nagko-comment na ngayon minsan eh. Bakit ba laging ang nasi-share mo ay puro yung sa Bible, ganyan. Sobra ka ng religyoso. Pero, di ba nakakatakot kasi minsan yung nasasabihin na kasi natin ng mga iba na, na sasabihin nila na nag-iba ka na. Pero sabi nga yan, huwag tayong matakot na mag-sweep back. Huwag tayong umatras. Makinig po tayo, no? Speaking Christ requires courage. Kung natuklasan na po natin ang lunas sa karamdaman, maaari po bang i-share natin? Kung alam po natin na may heaven and hell, ito lang naman po talaga yung titingnan natin eh. Parang may itong motivation natin. Kung alam natin na may heaven and hell, hindi na po tayo matatakot. Diba? Magkakaroon na tayo ng, yung lakas ng loob na i-share ang Ebanghelyo. Kasi yun yung tanging lunas sa kasalanan. So, stop shrinking back. So, lumakad tayo sa mga mission field natin na nilagay sa atin ng Lord. Kasi may purpose tayo. May purpose po kung bakit dyan po tayo nilagay. May purpose po kung bakit ka naging teacher, kung bakit ka nasa barangay, di ba? Kung bakit ka nasa, kahit tanod po, meron pong purpose sa mga buhay natin. At kami po, mga nasa tindahan, nasa bahay, may purpose po ang buhay namin. Ano po, kahit po ay kami mga, sasabihin ng iba ay walang ginagawa mga nanay. Pero may purpose po ang aming mga buhay. So lahat po tayo, kahit estudyante ka, may purpose po ang inyong buhay. So, minsan po talaga lang,
Naiintindihan ko naman na minsan po talaga na nakakatakot mag-share ng gospel. Ano? Kasi natatakot tayong ma-reject. So, one time na nangyari sa akin yan, so gusto ko lang i-example sa inyo na meron po akong kaibigan, kakilala, na kahit anong gawin kong sa kanya na umattend sa church, makinig sa live group, kahit nandiyan lang naman siya, nakatambay lang siya, wala siyang ginagawa, hindi siya makikinig, hindi siya lalapit sa amin at susungitan niya pa ako. Di ba? Okay na ako dito, baka masunod pa ako, mga ganyan mga nangyari. Sobrang sungit po niya. And then dumating na nagkasakit siya. At nung nagkasakit siya, nung habang dumaan lang po ako doon, at di ko alam na may sakit na siya, nung dadali na siya sa ospital, habang binubuhat siya sa wheelchair niya. So sabi ko sa kanya, kahit sa mga taong nakapaligid sa kanya, kasi nagkakagulo na sila dahil bumubuhat na siya, sabi ko, ipagpipray kita sa ayaw at sa gusto mo. Di ba, courage? Kasi naisip ko talaga, baka sungitan niya ako. Baka sabihin niya, tabigin niya yung kamay kong bigla, mapahiya ako. Pero sabi ko, kailangan ko siyang ipanalangin. Kasi parang alam mo yun yung pagdadalhin mo sa hospital, yung alam mo yung hopeless. So sabi ko, pag-pray kita sa ayaw at sa gusto. So pray ako, mabilis lang. So sobrang courage talagang kailangan ko nun. Kasi talagang takot. Takot na mapahiya ka. Takot na masabihin ka, nagmamagaling-galang Pero kasi yung puso mo, gusto mo talaga siya ipanalangin. So yung Holy Spirit talaga ang mag-guide sa atin kung ano ang dapat natin gawin. So saan man po tayo, makita natin yon. Na after po niyang bumalik galing sa hospital, nagulat ako sa kanya. Kasi nung umalis na gano'n, hindi man lang siya nag-thank you. Uy, thank you sa prayer mo Wala po talagang gano'n. Wala siyang reaction. Nagsusungit pa nga siya Sabi nga niya, huwag na ako ngayon kasi masungit. Lalo na nung nagkasakit siya. Pero pagka galing niya sa hospital, ito naman po ang naging Kailangan din po handa tayo sa magiging balik. Every wala pong oras, tinatawagan naman po niya ako para ipanalangin siya. Kahit midnight ng gabi, di ba? Halika, manalangin na tayo. So, di ba, makikita natin ang Lord ang nagwo-work. Hindi po tayo. Kasi kung tayo lang po, hindi po mangyayari na manghihipo ang puso nila. Ang Lord lang po talaga. So, every now and then, naniwala siya sa Lord, di ba? Dahil po doon sa isang courage niya. So, courage saan man tayo dalhin sa mission field natin. Kung nasa classroom tayo, kung nasa workroom tayo, kung nasa lunch table tayo, locker room, di ba? Kung nandun tayo sa hallway, kung nasa tindahan man tayo, sa sari-sari store, sa palengke, at kung sa mga group of friends natin, pwede na i-represent natin si Jesus. Tayo po ay representative lang ni Jesus. So, maging different po tayo sa mga tao na ibang nagsasalita na ng hindi magaganda. Courage when following Jesus, minsan po, unpopular na siya. Pero, makikita natin na kailangan po tayo. So, kahit po tayo ay mga estudyante lang, kung siguro, sabi nga, may estudyante, dun sa estudyante na yon, at nakita na niya na nababahala na siya, nag-iisa. Kung meron na tayong kapatid, kakilala, na nakita natin na nag-iisa lang, diba? Bakit hindi mo share ng faith na meron ka? Diba? Nagbubukas na ang Lord sa'yo ng mga opportunities. Kaya lang minsan ayaw natin kasi natatakot tayo. Pero ngayon po, sabi nga dyan, kailangan mo na magkaroon ng courage. Kasi, ano nga yung sabi natin kanina? Sabihin mo ulit sa katabi mo. Yourself. Yourself. Yan. Pinadala ka ng Lord. Diba? So, yourself. Pinadala ka ng Lord. Diyan sa pwesto mo na yan. Diba? Para ipahayag ang salita ng Lord. So, number 2, ang Ebanghelyo, ang tanging lunas sa kasalanan. So, yan po ang ating tatandaan sa, sa 1. Sa point 1 natin. Ang Ebanghelyo, ang tanging lunas sa kasalanan. Stop shrinking back. So, wag ka lang paudlot-udlot pa. Bawat may pagkakataon, gawin mo na. So, number 2,
Walk into walk into your mission field with confidence and courage. Not because you have it all together, but because Jesus walk with you. Yan. So sabihin natin, you're being sent. So tayo pong lahat ay pinadala ng Lord sa lugar ng kung nasaan man po tayo para ipahayag si Kristo. So evangelism requires a life surrender to Christ. So, sa verse 22 to 27, sinabi ni Pablo na, and now behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that in prison and afflictions await me. So, verse 22 to 23, si Pablo ay tinawag ng Espiritu Santo na pumunta sa isang lugar kung saan ang nag-aabang sa kanya ay hindi kayamanan. So, hindi po air-conditioned na buhay ang nag-aabang kay Pablo doon, kundi bilangguan at kapighatian. Dahil alam niyo po ba na si Pablo ay nabilanggo. So, kahit alam niya na pumunta pa rin po siya doon, sumunod pa rin po siya doon. So, makikita natin na alam ni Pablo yung pupuntahan niya. Kapighatian at tulungan. Di po ba? Pero ano po, makikita natin yan na sumunod pa rin siya. Bakit sinuko niya ang buhay niya? So, minsan po, makikita natin kung bakit sinuko ni Pablo ang buhay niya. Sinuko niya ang buhay niya dahil alam na niya at naranasan niya na yung gospel. So, yun lang naman po para sa atin. Pag alam natin at naranasan natin ang kabutihan ng Lord, palagi po natin susunod na rin sa gospel. So, ayan, yun yung Tagalog nung binasa ko sa kanina. Ang tanging nalalaman ko ay ito. Binilaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Sinabihan na po siya ng Holy Spirit na talaga yun ang pagdadaanan mo. Pero tayo, kung tayo sasabihan doon, nako, shrink back na. Shrink back na, retreat na, surrender na. Diba? Kasi, aminin po natin, minsan gusto natin, hawak muna natin yung detalye. Diba? Bago tayo pumunta doon. Bago tayo sumunod sa Lord. Minsan po, nung kami nga nagbabahay-bahay, tinatanong muna namin yung leader namin, ako po, baka po maraming mga doon, manginginom. Baka po marami kaming dadaan ng mga nagbibingo, tapos bigla po kaming hahablutin. Yung mga ganon. Takot ka na talaga. Tapos pero kung baka ang dadaanan namin doon, puro aso. Puro tayo ng di ba? Aso at pusa. Di ba? Pero sabi nga dyan, makikita natin na si Pablo, sumunod siya. Dahil hindi komportable. So sabi po dyan, ang tunay na pagsuko ay walang if at walang but. So kung gusto po talaga natin sumunod sa Lord, walang if at walang but. Surrender means saying, Lord, hawakan mo ang manibela ng buhay ko. Kahit sa gitna ng bagyo mo ako dalhin, di ba? Kasi marami sa atin gusto lang na, marami sa atin gusto lang ng, yung komportable. Di ba? Susunod lang tayo. Susunod lang ako, Lord, kapag successful na ako. Pag nakatapos na ako, may pamilya na ako, meron na akong magandang bahay, meron na akong mga sasakyan, di ba? Pero hindi po gano'n. Ang successful life po ay hindi guarantee na hindi na po tayo magkakaroon ng problema sa buhay natin. Pero ang life committed to the gospel, surrender your plans para sa purpose niya. So, handa ka na ba na hayaan si Lord na baguhin ang buhay mo? Siyempre, may mga 5-year plan na tayo, 1-year plan, di ba? May mga plano na tayo, may mga timeline na tayo. Lalo na sa mga bata, kasi nung panahon ko noon, gano'n eh. Talagang, ito na yung kailangan ko at the age of 30, o at the age of 40, 30, 25, CEO na ako. O manager na ako, yung level na ng workplace ko, nandun na. Pero binabago ng Lord eh. Binabago niya. So dapat din handa tayo dun sa direksyon na binibigay niya. Kasi nung bago-bago pa po ako naghahanap buhay, yun yung talaga yung ko eh. Pero binago ng Lord, no?
binago ng Lord, hindi pala yun yung path ko. So siguro kung nag-continue ako sa trabaho, baka ano na ako ngayon, no? Baka sensitive, pababa pala yun. So, dapat handa tayo. Yung mga finances natin, sinusurrender ba natin sa Lord, di ba? O baka tikong pa rin yung mga kamao natin. So sabi nga dyan, ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa buhay na walang problema. No? Sasabihin natin, payapaan na yung buhay ko kasi wala akong problema. Hindi po. Ang tunay na kapayapaan ay hindi po nagmumula sa wala ka ng problema. Ito ay nanggagaling sa buhay na ganap na isunuko natin sa Diyos. Di ba? Sa kalooban ng Diyos. Kung hindi ka na kung sumusunod ka na sa control ng Lord sa buhay mo. Ang totoong pag-surrender po ay parang katulad ng binibigay na natin sa Lord. Lord, ikaw na ang bahala sa akin, di ba? Wala nang if, wala nang but, di ba? Hindi na po yung, bahala ka na po, na ikaw ang magmando sa buhay ko. So sabi nga dyan, tayo pong lahat, kailangan mag-surrender sa Lord. Kung gusto natin na committed na buhay sa evangelism, sa gospel, kailangan meron tayong commitment ng surrender. So, kailangan sinusurrender natin. Hindi lamang po yung ating, lalo-lalo na po, yung ating oras. No? So, surrender to God. So, sabi nga dyan, number 3, evangelism requires faithfulness in making disciples. So, binalaan ni Paul ang mga pinuno, pay careful attention to yourself and to all that flock. Sa verse 28 to 29, pinaalala niya na sa loob ng 3 taon, gabi at araw, hindi siya humintong magpaalala sa bawat isa na may kasamang mga luha. So, nakakaantig ano po? Ayan. Magagawa 2031. Kaya, 28 muna, 28. Ayaw. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga bispo upang pakainin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, ingatan ninyo ang sarili ninyo at ang kawan. Kasi alam ni Pablo na meron pong mga darating na mga lobo o meron pong ipapadala ang kaaway para yung pananampalataya natin ay mawala or humupa or huminto. So sabi nga dyan, pay careful attention to yourselves. So, hindi lamang po yung kapwa natin yung titignan natin. Tingnan po natin yung mga sarili natin. Ano po? Sabi sa verse 31, yan. Sabi sa verse 31, kaya nga kayo yung mga puyat, kaalalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalala sa bawat isa na may pagluha. So, kaya pala, dito ko na-realize, no, nung kabataan ko talaga, nung nag-mission niya kami. Talagang yung pastor namin doon ay umiiyak. Iniiyakan po talaga kami. Kung nais ng luhuran kami. Sabi nga namin sa kanya, bakit niya umiiyak? Iniiyakan niya kami. Kasi pag kami po talagang mga kabataan, ay nagsabi niya hindi kami a-attend, hindi kami pupunta sa practice. Wala po siyang magawa. So, umiiyak na lang siya. Umiiyak na lang po yung pastor namin yun. Pero thankful ako sa pastor namin yun kasi hindi niya kami sinukuan. Ngayon po, may mga kasama talaga ako na yung kami, sino ba yung kami talaga yung pasaway? Kami yung nananatili ngayon. Kasi tinignan ko dun sa mga CYF, sa mga CYF members nun, na isa pastor na rin po sa isang church. Tapos yung, siguro may 10, sa 20, siguro 10 kami naman na nananatili ang yun. Pero dahil po yun sa pagpupuyan ng pastor, dahil po yun sa pagpupuyan ni Pablo, di po ba? So lahat po kami noon, naranasan namin na doon na lang din kami natutulog sa pastoral house, doon kami laging nakatambay. So malaki po talaga influensya na meron tayo na spiritual father, spiritual mother, di po ba? Yung spiritual na companion. So, iba po yun. So, ito. Ipinaalala niya
na ang pagmimisyon ay hindi parang fast food drive-thru, hindi ito instant. Ang discipleship ay nangangailangan ng oras, pagod at madalas na mga luha. Siyempre, pagka nag-sharing na rin naman, bukod sa pag-sharing talagang mapapaluha na tayo sa mga sharing na nila. At minsan mapapaluha po talaga tayo kapag isa na lang ang umaattend. Kasi wala si pastor. Pag minsan, isa na lang ang umaattend, parang ayaw mo nang tumuloy. Huwag na nga tayo mag-lesson. Pero thankful ako sa road camp, sa mga kabataan, kasi hindi po kami nasisiro. Hindi po kami nag-1 lang. Lagi 6, 10, gano'n. Thankful ako sa mga kabataan na yun. At makikita natin doon kung sino po ang meron po talagang commitment. So yan, hindi ko na babanggitin kung sino talagang may commitment. Kasi makikita ko from lesson 1 hanggang lesson na nandoon siya. Talagang, early bird lagi. So alam naman niya kung sino siya. So, ayan. So dapat po, ang pagmimisyon ay hindi lamang po yung mapapagod tayo. Siyempre, nakaka-disappoint dahil, di ba, pag nasa gitna ka ng ginaguide mo sila, paulit-ulit ko na sinasabi, huwag na kasing ganyan ang gawin mo. Parang awa mo na. Pero, pag-pray mo na, tapos kinabukasan ganyan naman ulit siya. Parang nakakadismaya. Pero, sabi nga dyan, ganun po talaga. Ito nga si Pablo Talagang kailangan pa nating ng luha. No, ang pag-guide. Kailangan matibay tayo. Di ba? Dahil ang mabangis na lobo ay parating na. At nandito na. Baka minsan din natin ang nandito na, no? So sabi nga dyan, ingatan ang sarili at ang kapwa, ang mananampalataya dahil tayo ay binili ng dugo ni Kristo. Sabi mo sa katabi mo, binili ka ng dugo ni Kristo. Hoy! Binili ka ng dugo ni Kristo. So dapat ingatan natin yung sarili natin, yung kapwa natin. Dahil hindi lang basta-basta ang worth mo. Ang katabi mo na yan. Hindi basta-basta ang halaga niyan. Amen! Amen po! Dahil tayo ay binili ng dugo ni Kristo. So ngayon po, ito naman po yung example natin dyan. Nasa Olympic relay. Sa Olympic relay, di po ba, sa Olympic relay, kailangan yung may magkakagrupo. So hindi lamang ang importante ay yung mauna kayo sa race. Mauna kayo sa finish line. Pero ang importante doon ay kung paano natin ipapasa yung baton na hindi mahuhulog. So ganun po ang discipleship. Kailangan po natin maipasa sa iba yung faith na meron tayo. Mananatili lang ba sa'yo yung salvation? Mananatili lang ba sa'yo yung kaligtasan na narinig mo? Ipasa po natin sa iba. Kasi baka po, ikaw ang solusyon. Di ba? Baka ikaw ang solusyon sa tao na nangihina na. Gagamitin tayo ng Lord. Tayo pong lahat ay ginagamit ng Lord, di po ba? So sabi nga dyan, yung nangyayari sa paligid natin, what if may tumindig doon sa church or doon sa nila? What if kinausap, hinayagan ng salita ng Lord, di ba? Pinakilala si Kristo, baka nga hindi nangyari. Ano po? At totoong hindi talaga mangyayari. Dahil pag si Kristo ang pumasok sa puso natin, magiging mabuti po tayong lahat. Magiging mabuti, di ba? So, yung pastor mo, yung mentor mo na dating umiiyak, di ba? Kasi ayaw mo nang umattend sa lahat ng mga gawain. Pero paulit-ulit ka pa rin na hinihila pabalik. Di po ba? So, pasalamatan natin po yung mga taong gano'n na may commitment. Ngayon po, sino naman ang nais mong pagpasahan ng bato ng pananampalataya? Kung ikaw po, ay wala akong pagpapasahan, akin lang to. Hindi po ganun. Kailangan natin ipasa yung faith natin. Kung ikaw ay isang magulang, so ang una nating pagpapasahan, yung ating anak at asawa, kasama natin sa hapagkainan, di po ba? Yung mga nakakasalamuhan natin. Kung ikaw ay isang anak, o ikaw ay isang estudyante, maaaring kaklase mo, katabi mo, di ba? Pwede mong pagpasahan ng faith yan. Dahil ang mag-work sa kanila ay si Kristo. At kung ikaw naman ay, tingin mo sa sarili mo, mature Christian ka. Baka meron ng kapatid ngayon dito na Eutychus, di ba?
medyo nakakatulog na. Kailangan nila yung yakap, gabay at pagmamahal para matulungan sila. So, hindi po natin lahat kailangan ng katulad ko, no, ng microphone na ganito. Hindi lahat po kailangan natin ng platform. Hindi po lahat kailangan natin mag-aaral ng theology para lang makapag-share ng gospel. Hindi po ba? Hindi lang sa mga ganitong events. Hindi lang tuwing Sunday. Hindi lang tuwing may prayer gathering tayo mag-share. Di po ba? In everyday life natin, ay kailangan maipahayag natin, maipasa natin yung baton ng pananampalataya sa kapwa natin. So, let us be a church na hindi lang nagpapasikip or nakaupo sa upuan na yan. Di po ba? Huwag lamang tayong manatiling nakaupo lang, taga-upo lang lagi dyan. So, dapat daw po, tayo ay nagiging tunay na alagad ni Jesus. So, paano nga yun? Kasi minsan nakala natin yung evangelism, yung makapag-share lang din minsan ng gospel. Pero hindi rin po doon magtatapos yun. Ang evangelism po, kailangan yung susunod sa atin, mag-i-evangelize ulit. Di po ba? Para mas maraming makakilala sa Lord. Hindi po dapat na yung palagi lang natin silang share. Dapat maturuan din natin sila kung paano mag-share. So, sa mga kananayan, medyo na-apply na po namin yan. So, praise God po. Wow, walang kami na ng nanay eh. Pero alam ko din sa mga tatay at mga kabataan ay gano'n. Hindi lang po ako aware, so sorry po. Pero sa mga nanay, aware po kasi ako na talagang natitrain na. So, kaya na nilang magpasa din, di ba, sa kapwa nila na gano'n. So, pero yung magturo at mag-alaga, yun po ang pinakamas mahirap. Discipleship. Ayan, meron tayong discipleship, di po ba? So, ang discipleship, once na tinanggap po natin ang salita ng Diyos at tayo ay nabago ng salita ng Diyos, syempre, hindi lamang po pwede na puro salita lang, di ba? Kailangan i-practice natin yan. At kailangan nating i-develop. Kaya sabi nga nila, bakit ba tapos na kami ng discipleship 1? May discipleship 2 na naman. Nakagraduate na kami dyan, di ba? Pero di ba, dapat kailangan natin siyang i-develop. Para pag nag-lead tayo, hindi po mamimislead po. Ang tendency po kasi, kapag wala na tayong equipping, hindi na tayo masyadong nakikinig sa mga iba na nagme-mentor sa atin. Nami-mislead natin yung iba, yung kapwa natin. So, yan po, para magkaroon ng multiplication. So, finish the race. Sa Acts 20:24, finish the race, Paul's word should become the heart of every Christian. So, ito po. Yan. So, maaari po ba, nahilingin ko, na basahin niyo po ng sabay-sabay ang verse po na yan. Hayaan po natin pumasok sa ikbudaran ng ating puso ang mga salitang ito ngayon. Dahil ito ang deklarasyon ng isang buhay na may tunay na kabuluhan. So, yun po yung deklarasyon ni Pablo yan. Sa Acts 20:24, basahin po natin. Walang lamang ang aking pupuri at ang misteryo ng Diyos ng Panginoong Jesus na nakatuon sa mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Diba? Yan ang buhay na may totoong commitment sa Lord. Yan po ang tatandaan natin. Church, alam niyo po, mga kapatid, isang beses lang tayong dadaan sa mundong ito. Wala nang pag-rewind, di ba? Ang buhay natin, parang isang mabilis na panahon lang, lilipas agad. Pagdating ng araw, haharap tayo sa trono ng Diyos at ang hindi niya titignan kung gaano tayo ka-successful, kung gaano kalaki yung bank account natin, yung kotse natin, kung ano yung naging powerful ka ba sa mundo. Pero ang tanong sa atin ng Lord, natapos mo ba ang karera mo? Iningatan mo ba yung ministeryo ibinigay sa iyo ng Diyos? Diba? Hindi mahalaga kay Pablo kung gaano kahaba ang buhay niya o kung gaano ito kayaman. Ang mahalaga sa kanya, matapos niya ang takbuhin, di ba? Na may katapatan.
So, tatlong bagay po ang iniwan sa atin ni Pablo ngayong umaga. Yan, tatlong bagay lang naman po. I-wrap up natin. Sa haba-haba ng sinabi ni Ate Marvin, ito po, para madala niyo matandaan. Speak Christ. So, hindi lamang po sinasalita natin. Dahil kailangan po talaga lumabas sa bibig natin ang evangelism and it takes courage, di po ba? Dahil ang evangelism ay nangangailangan ng katapatan. Live for Christ. Hindi lamang po salita. Sabi nga niyan, hindi lang po dapat Kristiyano ay ngawa ng ngawa. Ano po? Huwag po tayo sanang malabel sa Kristiyano ngawa ng ngawa. Dapat meron din po Kristiyano. Ayan. Akala ko gawa ng gawa para magka-rhyme, no? So, live for Christ. Dahil nakakailangan ng buong pagsuko. And make disciples. Dahil ang evangelism ay nangangailangan na walang hanggang katapatan. So, habang tinatapos ni Pablo ang kanyang sabihin, ang sabi sa verse 36, lumuhod sila, hindi pa pala yan, lumuhod sila, kasama nilang lahat at nanalangin. Nag-iyakan silang lahat habang niyayakap siya, nalulungkot silang hindi na makikita ang kanyang mukha, ngunit alam nilang handang mamatay si Pablo para sa pangalan ni Jesus, para kay Jesus. So wait lang po. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi lang para pakinggan natin tuwing linggo at pagkatapos ay uuwi tayong walang nabago. So alam ko naman po na pagkatapos ng message na to at paglabas natin sa pintuan na yan, ay nakalimutan na natin kung ano yung message ngayong umaga. Tama ba? Amen po? Amen? Kasi haba ng mga sinabi natin, Marvin. Sa dami-dami na yun, parang wala akong nag-sink in sa akin. So, kaya po ito, may hinanda lang po ako sa inyo. May hinanda po muna akong, church challenge sa inyo. Para, in case na makalimutan nyo yung sermon natin ngayon, meron tayong challenge na susundan. Pakisulat nyo na lang po. Ano po? Iyan po ang Monday. Encourage someone today. So, tuwing Monday, pwede nating simulan na mag-encourage sa mga kaibigan natin, sa FB, or even sinong mga kasalamuhan natin, di po ba? Na ipag-pray. Huwag mo lang po natin silang ipag-pray sa isip. Mag-text ka lang muna o tumawag sa isang kapatid mo na alam mo may pinagdadaan ng gulo sa buhay ngayon. Sabihin mo muna, kasama mo si Lord at nandito ako para sa iyo. Ayun po, So, Tuesday, 15-minute word hunger challenge. So, i-break po natin ang spiritual laziness. Di po ba? Bago natin buksan yung ating mga Facebook, TikTok, or kung ano man po na entertainment, movie box, di ba? Paano natin buksan yan? Mali po ba na buksan natin ang Bible at magbasa tayo? Di ba? Wednesday, Eutychus Recovery. So, tingnan po natin yung ating mga group. Yan. Yung sa row niya. Bakit may kulang yung row nyo, di ba? Tingnan niyo po yung mga row nyo. Bakit may kulang? So, maaaring i-message natin sila with zero judgment or ill trips, di ba? Yung kakamustahin lang natin sila. Kamusta ka na talaga? Naaalala kita. And Thursday and Friday, 3-person prayer and share. So, yan na po. Hahanap ka ng co-worker mo, kaibigan mo, kaklase mo, na pwede mong sharean. Kahit saglit lang. Di ba? Minsan kasi may nagsasabi na sa atin, nagulong-gulo na ang isip ko, dead pa lang. Di ba? Bakit gano'n? Pero na nagsasabi sa atin na, sis, nagugulo na ako, parang ayaw ko lang magpatuloy sa pagpasok. Pero nakaganon lang tayo sa kanya. Wala tayong masabi, no? And as well, encourage natin sila, no? Speak Christ to them. Baka ikaw ang maging solusyon na hindi na magkaroon ng gulo sa paligid mo. Baka ikaw ang solusyon dahil meron nag-my day, nag-note na gusto na niyang hiwalayan yung asawa niya. Eh nung kinumusta mo lang siya. At nakita niya, meron kasi akong friend na ganyan, kinumusta ko lang talaga siya. Tapos, sabi niya sa akin, uy, nakikita ko yung post mo. Pastor ka na ba? Sabi ko, hindi pa. Sabi niya, kasi sa'yo siya hihingi ng tulong. Encouragement, di ba ba? So yan lang po naman ang dapat natin gawin. Ang hamon ng Acts 20 ay malinaw.
Huwag tayong papayag na pigilan ng kahit anong riot o bagyo ng mundo ang misyon ng Diyos sa buhay natin. Like Apostle Paul, let us finish our race with joy, step up with courage to speak Christ, and heart completely surrendered to live for Christ. Diba? And to make disciples faithfully. So habang inaawit po natin itong awitin na to, nais ko pong tumayo tayong lahat at awitin po natin ang awit na ito. Pero sa next week po, ay inaanyayahan ko po kayo na bumalik. Para, excited na ako, no? Para sa next week na series natin. Kung ano ang mangyayari kay Pablo. Di ba? In spite and despite na merong mga riot. Ano kaya ang mangyayari kay Pablo next week? Excited po ba kayo? Amen! So, abangan po natin yan. So, habang inaawit po natin ang awitin ito, walang hanggang sasambahin. Let this be our declaration na ang ating buhay, ang ating lahat, ang ating bukas ay sinusuko natin sa Kanya. Ang ating mga natutulog na espiritu, katulad ng pagbuhay kay Eutychus, isingin ang ating mga puso mula sa espiritual na katamaran. Habang nakapigit po tayo lahat ngayon, O Lord God, katulad ng pagbuhay mo kay Eutychus, Panginoon, isingin mo po nawa ang aming mga puso mula sa espiritual na katamaran. Habang nakayupo kami lahat, nanalangin para sa iyo, O Lord God, ikaw nga po ang humipo sa bawat isa sa amin. Yakapin mo po kami, O Lord God, kung kami po ay nahihirapan sa sarili ng pagod, o sa ingin ng mundo, o kung ano man pong mga pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, na minsan nagiging dahilan ng pagkatulog namin sa aming pananampalataya. At minsan nararanasan namin na lumalapit na kami pala sa bintana ng mundo
at hindi namin namamalayan na kami ay nahuhulog. Isa po, nararamdaman po namin na empty na po kami. Isa spiritual death, isa yung brokenness po sa mga puso namin, Panginoon. Yakapin mo po kami muli. Ibalik mo po yung buhay namin sa iyo, O Lord God. Ibalik mo po yung nangyayamin namin espiritu. Minsan po, Panginoon, kami po ay tumatakbo, minsan natatakot kami, nagiging maramot na ibahagi ka sa kanila, Panginoon. Tulungan mo po kami hindi magurong-sulong. Hindi mo kami magkaroon ng takot na panindigan, Panginoon. Na isurrender ang kontrol ng buhay namin sa iyo, Lord. At ipakita ang katotohanan sa lahat po ng nakakasalamuhan. Lord God, ngayong araw po, patawarin mo po kami. Narito po ang aming mga buhay. Gamitin mo po at ituloy namin at takbuhin ito na may katapatan kahit anong gulo ang harapin namin. Pagkalooban mo po kami ng banal na katapangan upang ipahayag si Kristo sa lahat ng tao, lalong-lalo na po sa aming mga pamilya. Puspusin mo po kami ng Espiritu Santo para maging tapat sa paggabay at paggawa ng mga kapwa namin, mga mananampalataya. At sa mga sandali po ng pagsubok o gulo sa buhay namin, Panginoon, ipaalala mo sa amin yung salita ni Pablo na ang buhay ay walang halaga kung hindi gagamitin upang tapusin ang takbuhin na ng ministeryo tinanggap mula kay Jesus. Salamat, Lord, dahil ikaw ang aming Diyos na walang hanggang sasambahin ng aming mga buhay. Mula noon hanggang ngayon, tapat ka sa bawat isa sa amin. Panginoon, tanggapin mo po ang aming pagsamba ngayong umaga, ang aming paglilingkod, ang aming mga buhay, at ang aming buong buhay sa iyo, Panginoon. Panginoong Jesus, patawad po sa aming mga takot at pag-aalinlangan. Patawad po, Panginoon, kung nawawalan kami ng courage to speak Christ. Bigyan mo po kami ng complete heart surrender to your leading. And make us faithful. Make us faithful partners in making disciples. Sa Panginoon po, tulungan mo po kami na mag-finish ng race with joy. Bigyan mo po kami. Buhayan mo po kami, Panginoon. Huwag mo ka po ngayon aming hayaan na manlumo, Panginoon, sa mga oras dito. Kung saan man po kami dalhin ngayon, kahit hindi namin alam ang detalye ng bukas, matuto po kami magtiwala sa patnubay mo. Gamitin mo po ang iglesia nito upang maging liwanag sa madilim na mundo nito, Panginoon. Gamitin mo po ang iglesia nito, Panginoon, na humayo sa mga mission field na itinalaga mo sa bawat isa sa amin. Kung saan mo kami pinadala, O Lord God, gamitin mo po ang mga kapatid ko ito, Panginoon, mightily, effectively, O Lord God. At mahimo po ang lahat ng tao na makasalamuhan namin, O Lord God. Panginoon, we seal this message in our hearts today na ang mga buhay natin ay magkaroon ng commitment sa gospel kay Kristo. So lahat po ay maligtas. Sa iyo po ang pinakamataas na pagpuri at pasasalamat, Panginoon, pagsamba parangal sa pangalan ni Jesus at ang ipagmemot sa amin. Thank you po. Thank you, guys. Good morning po sa ating lahat. Dumako po tayo sa isang bahagi ng ating gawain sa araw nito, ang pagbibigay. Mari po kunin natin ating mga sovereign at kung meron po tayong lalaman, lagyan po natin at nawa ay lahat po tayo ay pagbibigay. Yan. Sabi nga po sa natin aklat sa 2 Corinthians 8 verse 12, yan po.
sapagkat bumukal sa kalooban ang